Magandang araw po mga kaibigan. Welcome po sa isang natatanging episode ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect, an Evangelical Mission. Natatangi po sapagkat sa buwang ito ng Oktubre 2023 ay ginugunita at ipinagdiriwang po ng Iglesia ni Cristo ang ika-10 taon ng pagkakatatag ng organisasyong CSD o Christian Society for the Deaf sa Iglesia ni Cristo. Ito po ay isang samahan sa ilalim ng Christian Family Organizations o mga kapisanang pansambahayan ng Iglesia ni Cristo na binuo para sa mga differently abled persons, lalo na po ang mga deaf or hard of hearing. Sa layuning gabayan po sila sa kanilang buhay espiritual, sa kabila po ng kanilang kalagayan ay maunawaan nila ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na maghahatid sa pagtatamo ng kaligtasan. Ang isa po sa mga aral na ito ay ang pagsamba sa tunay na Diyos. At upang maisagawa po ng tao ang tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos, dapat po muna niyang makilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ito po ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa ating Panginoong Hesus, sino po at ilan ang tunay na Diyos na dapat pong kilalanin ng tao? Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Juan sa 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Mga kaibigan, iisa lamang po ang tunay na Diyos at wala pong iba kundi ang Ama. Iyan po ang pinatunayan ng anak o ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, Ama, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino rin po ang iisang Diyos na tunay na ipinakilala ng mga apostol? Ganito naman po ang ating mababasa ayon sa pahayag ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto sa 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, ayon naman po sa pahayag ni Apostol Pablo, ang sabi niya, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sa makatwid po ay nagkakaisa sa pagtuturo ang ating Panginoong Hesukristo at ang Kanyang mga apostol na ang Ama lamang po ang iisang Diyos na tunay. Sino man pong magturo na may iba pang Diyos maliban sa Ama na manlalalang ay kalaban po ng ating Panginoong Hesukristo at ng Kanyang mga apostol. Hindi po dapat tanggapin at paniwalaan ang aral na maliban sa Ama ay may iba pang Diyos. Paano po kaya ang paniniwala sa Trinidad o sa doktrinang ang iisang Diyos ay may 3 persona daw na pawang mga Diyos din? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mga kaibigan, nasa Biblia po ba ang paniniwalang yan? Ganito pong ating mababasa dito po sa Isaias 45:21, pahayag po mismo ng ating Panginoong Diyos. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Mga kaibigan, nasa Biblia po ba ang paniniwala na ang iisang Diyos ay may 3 persona? Wala po. Bagkus ito pa nga po ay labag sa nakasulat sa Biblia. Aling aral po ng Biblia, ang nilalabag ng pagtuturong ang iisang Diyos ay may 3 persona. Ang aral po mismo at pagtuturo ng Panginoong Diyos patungkol po sa Kanyang sarili.
ang patotoo po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sarili. Ang sabi po niya, walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos na walang Diyos liban sa amin. Sa makatwid, hindi lamang po wala sa Biblia, kundi salungat pa po sa itinuro ng Biblia ang pagtuturong ang iisang Diyos ay may tatlong persona. Iisa lamang po ang tunay na Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang alinman pong relihiyon na nagtuturo na bukod sa Ama ay may iba pang Diyos, hindi po ito ang tunay na relihiyon. Laliman pa po natin ang pag-aaral patungkol sa tunay na Diyos. Ano po ang likas na kalagayan ng tunay na Diyos na dapat pong sambahin ng tao? Ayon pa rin po sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang ating mababasa. Dito naman po sa Juan sa 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang maliwanag na pahayag ng Biblia. Ang tunay na Diyos na dapat sambahin ay Espiritu sa likas na kalagayan. Ano pong ibig sabihin nun, mga kaibigan? Ano pong ibig sabihin na ang Diyos ay Espiritu? Ganito ng ating mababasa dito po sa Lucas. Ganitong banggit sa 24 at 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Ano po? Ang espiritu po, batay sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan, ay wala pong laman at mga buto. Ang katumbas po niyan, wala pong materya. Wala pong pisikal na anyo, hindi po nakikita. Kaya mga kaibigan, hindi po maaari na igawa ng larawan o rebulto ang tunay na Diyos. Sapagkat siya po ay espiritu sa likas na kalagayan. Wala po siyang laman, wala po siyang buto. Ang tunay na Diyos po, hindi po nakikita sa kanyang likas na kalagayan. Kaya napakalaking pagkakamali po ang nagagawa ng mga taong gumagamit pa ng mga larawan at ng mga imahen sa kanilang pagsamba. Tunay na Diyos po ba ang mga yon? Tunay na Diyos po ba ang mga larawang inukit ng tao? Basahin po natin ang sagot sa atin ng Biblia. Ganitong nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 17:29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Naalala niyo po kung anong itinatanong natin. Ang tanong po natin, tunay na Diyos po ba ang mga larawang inukit ng tao? Ang maliwanag na sagot po dyan ay hindi po. Ano po ang katunayan? Batay po sa Biblia, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, isipin pa lang po na ang pagka-Diyos ay katulad lang ng mga inukit na imahen ay ipinagbabawal na po. Lalo na po kung ang mga ito ay sambahin pa ng tao. Kaya hindi po dapat sumamba ang tao sa larawan. Napakahigpit po ng pagbabawal ng ating Panginoong Diyos patungkol dito. Lumalabag po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ang mga taong gumagamit ng imahen o mga larawan sa kanilang pagsamba sa Panginoong Diyos. At ang relihiyong nagtuturo ng gayon ay huwad o hindi po tunay. Mga kaibigan, sa amin pong pagbabalik ay ituturo naman po sa atin sa pamamagitan pa rin po ng mga banal na kasulatan kung papaano po ang wastong paraan ng pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos.
Samantala po, panoorin po natin ito. My former religion was Roman Catholic Church. I worshiped graven images and prayed to them. When I was in the Latter-day Saints, I attend worship services with my mother. Because there was no interpreter, I couldn't learn anything either. I was the only deaf person among hearing people. My former religion was Jehovah's Witnesses. In my former religion, Jehovah's Witnesses, there were books that were shown and taught to me. In Jehovah's Witnesses, they taught me to read and write. There is also sign language. There are written texts and videos that were shown to us. We need to learn what we have written. I learned very little. What they taught and explained to me was that Christ is God, the mighty God, and the Almighty God. Because there was no sign language interpreter, what I learned was Christ is the God. The worship services I used to attend with my parents, there were just readings. No sign language interpreter. I just looked at the speaker with my parents because I couldn't hear anything. What was taught to me is that the Father, the Son, and Holy Spirit, the so-called Trinity, they are one true God. Upon the invitation of my friend to visit and go to the Church of Christ, I went with him to the church. During the Bible studies, a lesson was being taught by a minister, and there was a sign language interpreter. When I was taught during the Bible study through sign language, I understood the teachings of the minister. I have a female friend who invited me to the Church of Christ. I accepted the invitation because I want to know what is the right knowledge about God in the Church of Christ. Because there is a sign language interpreter, I am sure I will learn. My friend Edward invited me. He asked me if I wanted to accept the Church of Christ's invitation. I accepted the invitation of my friend Edward to attend the Church of Christ. It was Sunday morning when I first attended worship service. When I entered the chapel, I saw that in the Church of Christ, there was a sign language interpreter during the study of the words of God. That to me was good, and they accepted me. I saw that the seating was in orderly manner. My friends were sitting properly while looking at the sign language interpreter. In my observation, I saw that the women's seat and men's seat are separated. It's good that men and women have separate seats. I accepted that and understood. During worship service, the minister interpreted the singing of praises through sign language. The teaching is based on the Bible. From there, I have learned something. I learned that the Father is the only God. He has no image because He is spirit in nature.
If you compare it, in Catholicism, they recognize three gods. This is wrong. While the Church of Christ teaches that there is only one true God based on the Bible. I decided to enter or join the Church of Christ because I wanted to continue to examine the teaching about the true God. I decided to join the Church of Christ when I saw the difference of the Church of Christ in teaching about the true God and the worship of the true God compared to that of the Jehovah's Witnesses. The Father is the only one true God. This is what the minister taught me during Bible studies, which is based on the Bible. So I continued. I was baptized on January 25, 2023. There were 3 of us who were deaf. I felt in my prayer that I was being helped. I am very happy that I am now a member of the Church of Christ. When I was baptized in the Church of Christ, I became more enthusiastic to continue attending worship services to the Lord God. It is very important because it is our duty to worship and serve the true God. After my baptism, when I attended the worship of the true God, the Father, I felt that I am saved. To all the deaf, I invite you to enter the Church of Christ to know the true God, conduct the true worship, and be saved. I am proud to be a member of the Church of Christ. I will continue to worship the true God. I am proud to be member of the Church of Christ. Nagbabalik po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Reconnect, an Evangelical Mission. Sa unang bahagi po, mga kaibigan, ng ginawa po nating pagtalakay ay pinatunayan po sa atin ng Biblia na nagkakaisa sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga apostol na ang Ama ang iisang Diyos na tunay. At ayon nga po mismo sa iisang tunay na Diyos, ang Ama, ay wala pong iba liban sa Kanya. Malinaw din po na itinuro ng Biblia na lumalabag po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ang mga taong gumagamit ng imahen sa kanilang pagsamba sa Panginoong Diyos at ang relihiyong nagtuturo ng gayon ay huwad o hindi po tunay. Ang iniwan po nating katanungan kanina ay kung papaano po ang wastong paraan ng pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Basahin po natin ang sagot. Ganito po ang nakasulat dito po sa Juan, sa 4:23, ganito po ang pahayag sa atin ng mga banal na kasulatan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang wastong paraan po ng pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, alinsunod po sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan, ang sabi po sa atin, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Mga kaibigan, bakit po ang banggit ay tunay na mananamba? Dahil meron pong hindi tunay. Sino po ang hindi tunay na mananamba? Yaong mga taong mali ang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Gaya nga po ng binabanggit po nila na may 3 persona raw ang Diyos. Mga taong sumasamba sa mga imahen o larawan, mali din po at hindi sila tunay na mananamba. Sino naman po ang mga tunay na mananamba? Sila po ang mga taong tama ang paraan ng pagsamba sa Panginoong Diyos. Paano po ang wastong paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos? Ayon po sa pahayag sa atin ng Biblia, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan.
Ang tanong po, mga kaibigan, paano po ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Hayaan po natin na Biblia ang patuloy na magturo sa atin. Ganito po ang ating mababasa sa Mateo 6, 9 hanggang 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po ang sagot, mga kaibigan, sa tanong natin. Ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, ayon po sa pahayag ng Biblia, sambahin nawa ang pangalan mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Ang pagsamba po sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang pangalan ay sa pamamagitan ng mga paghahandog natin ng mga pagpupuri sa Kanya. Mga pagpupuri ng ating mga labi, halimbawa po ay sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan po ng pag-awit ng mga pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu. Paano naman po ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa katotohanan? Ito po ay naisasagawa ng tao sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga kalooban. Mga kaibigan, napakahalaga po na taglay natin ang tamang pagkakilala sa tunay na Diyos upang magawa po natin ang tamang paraan ng pagsamba sa Kanya. Sa gayon ay makatitiyak tayo na tatanggapin ng ating Panginoong Diyos ang mga ginagawa po nating mga paglilingkod. Tanggapin po sana natin ang katotohanan ito na itinuturo po sa atin mula po sa mga banal na kasulatan. Ano po ang babala ng ating Panginoong Diyos sa tumangging kumilala at sumunod sa Kanya? Babasahin ko po ang pahayag ng apostol na si Pablo dito po sa 2 Tesalonica 1:8 hanggang sa talatang 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kanyang kapangyarihan. Ano po ang babala ng ating Panginoong Diyos sa tumangging kumilala at sumunod sa Kanya? Ayon po sa Biblia, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang. Mga kaibigan, wala pong sino man ang gustong mapahamak. Ang hangad po natin ay magtamo tayo ng kaligtasan, tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga ngayon pa lamang po ay magsuri na tayo kung tama po ba ang ating pagkilala sa tunay na Diyos at kung naisasagawa po ba natin ang wastong paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos. Sa kabilang dako, mga kaibigan, ano naman po ang kabutihan kapag ka po naisasagawa ng tao ang tunay at marapat na pagsamba sa tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin ng mga banal na kasulatan. Ganito pong nakatala sa Aklat ng Mga Awit sa 34:9. Sambahin ninyo ang Diyos kung nais ninyo ang pinakamabuti. Ang pagsamba ay nagbubukas ng mga pintuan ng lahat ng Kanyang kabutihan. Mga kaibigan, nais po ng ating Panginoong Diyos na makita sa atin ang pagtatalaga sa pagsamba sa Kanya. Ito po ang pangunahing tungkulin natin sa ating Panginoong Diyos na siyang may lalang sa atin at siyang nagkaloob ng buhay sa atin. Ang pagsamba po sa ating Panginoong Diyos, alinsunod po sa pagtuturo ng Biblia, ay magbubukas ng pintuan ng lahat ng Kanyang kabutihan. Sipin po ninyo kung gaano po kagandang kapalaran ang tatamuhin ng tao na sumasamba sa tunay na Diyos. Sa pamamagitan lamang po ng tamang paraan ng pagsamba sa Panginoong Diyos, magkakaroon po ng kabuluhan ang pag-iral natin bilang tao na nilalang ng Panginoong Diyos. Sa ganitong paraan ay matutugunan natin ang dahilan
kung bakit tayo nilalang at may buhay. Kahit po may kapansanan pa, mahalaga pa rin po tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sana po ay nakatulong kami sa ginagawa ninyong pagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Hangad po naming makasama kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo upang dito po natin isagawa ang pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Muli po, nagpapasalamat kami ng napakarami sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.